sisilipin ang isang makasaysayang tulay dito sa Tayabas, Quezon. Dito sa Tayabas, Quezon ay matatagpuan ang isa sa makasaysayang tulay sa buong Pilipinas at tinatawag nila itong Puente de Magunlong o Malagunlong Bridge. Ang Puente de Malagunlong o Malagunlong Bridge ay may sukat na 445 talampakan na itinayo noong 1841. Inilarawan ng National Historical Institute o historical marker ang Malagunlong bilang isa sa pinakamahabang tulay na ginawa noong panahon ng kolonyal ng Espanyol, na may humigit kumulang 100,000 na adobe ang ginamit. Ang tulay ay ginawa ng mga taga-Tayabas sa pamamagitan ng sapilitang paggawa na kilala rin bilang polo. Ang tulay na ito ay pinasinayaan noong 1850 sa ilalim ng termino ni Gobernador Silio Don Julian S. Francisco. Bago namin marating ang Malagunlong Bridge ay kailangan naming magmotor ng 2 oras at kailangan naming daanan ang iba't ibang bayan dito sa Quezon Province. Nang marating namin ang makasaysayang tulay ay ito ang bumungad sa amin. Ito pala ang makasaysayang tulay ng Tayabas, Quezon. So guys, andito tayo ngayon sa Tayabas, Quezon at dito ay titingnan natin at sisilipin natin kung ano ba talagang itsura nitong isang makasaysayang tulay na tinaguri ang pinakamahabang tulay daw nung panahon ng mga Kastila. Tara, samahan nyo ako at ating tingnan ang Malagunlong Bridge dito sa Tayabas, Quezon. Let's go! So dito sa ibabaw ng tulay ay makikita natin ang napakagandang ilog at napakalinis na daloy ng tubig. So ito silipin natin guys, tingnan nyo. At dyan sa tubig na yan, meron tayong mga kababayan na naliligo at ito ay open for public. At kahit sino ay pwedeng maligo. Sa katunayan, sa ngayon ay meron pa rin naliligo at mga kababayan natin at dito sila naglalaba at dito sila nagpapalipas ng init ng araw at lumulublog sila sa tubig ilog dito. So guys, dito makikita natin sobrang tagal na ng tulay na ito ay halos nabibitak-bitak na siya. Kita nyo, pagmasdan nyo mabuti, halos nabibiyak na siya at sa tingin ko hindi na to safe para sa mga tao para tumigil pa ng matagal dito sa tulay na ito. At yan, kita nyo, may butas pa rito. Ayan, halos nabibiyak na. So talagang kailangan mag-ingat na rito. Ginawa po kasi itong tulay ng Malagunlong ay 1840. Natapos po ng 1850. 10 taon po itong ginagawa ng mga kababayan namin Tayabasing. Nabuo po ang tulay na ito sa pamamagitan lang ho ng adobe, molasses, itlog, at saka po apog. Yun lang po ang pinambuo sa tulay na ito. Wala po itong simintong halo. Ngayon po, binabantayan po namin itong tulay na ito kasi po para po maproteksyonan din yung environment at saka po itong tulay dahil katulad po na nangyari na sinira po dati. Kaya po ngayon, binabantayan na lang namin. Binabantayan po naman sa amin ng aming mahal na mayor na si Lovely Reynoso. Napatigil lang pong daanan itong tulay na ito ay noong 2011 po nang magawa po yung bypass at saka po itong bagong tulay. Nang marinig ko ang tungkol sa mga marka sa mga adobe ng tulay ay agad akong bumaba para mismong makita ng aking mga mata kung ano nga ba ang itsura ng mga marking na ito. Yung sinasabi nilang adobe is yung isang tipak na ganito na lupa na napakatigas. So ito pala yung marking. Yan, marking. So based dun sa sinabi ni Sir Efren, yung bawat letter na nandito sa adobe ay yung pinaka first letter ng kanilang mga pangalan para makadaan sila dito sa loob. Pero saan nakakapagtatanda? Parang lahat ng letter P. Para mas lalo namin makita ang kagandahan ng makasaysayang tulay na ito ay minabuti namin na bumaba at para masilayan namin ang ganda ng ilog sa ilalim ng tulay. At sa aming pagbaba ay bumungad sa amin ang isang napakagandang ilog at sa tingin ko ay napakalamig ng tubig dito. So dito sa isang side, merong parang bukal. So guys, naiinom po ito? Oo, lamig lang. So guys, sabi nila naiinom. Tikman natin kung ano lasa ng tubig. Lamig!
Matamis-tamis yung tubig. Sarap. Habang kami ay papalapit na ng papalapit sa ilalim ng tulay, ay lalo akong napapaisip, paano kaya nila nagawa ang tulay na ito samantalang wala namang makinarya noong panahon ng Kastila para maiangat itong maraming adobe na inambag ng mga taga-Tayabas. So guys, dito makikita nyo, sobrang sarap at sobrang ganda ng tubig. Dahil sa ganda at sobrang lamig ng tubig ay hindi ko na naiwasan na ilapat ang aking mga paa para mas lalo kong maramdaman ang lamig ng tubig na umaagos dito sa ilog na ito. At sa aming patuloy na pag-iikot sa ilalim ng tulay ay nagulat ako sa aming mga nakita. Lahat tayo, ang tingin sa mga tulay ay isang istruktura na nagdudugtong sa dalawang lugar. At para sa atin, lahat ito ay ordinaryong bagay na gawa ng tao para daanan. Pero nung nalaman ko at narinig ko ang kwento ng Malagunlong Bridge, ay nag-iba ang tingin ko sa mga tulay. Hindi lang pala siya normal lang na daanan, dahil sa bawat lumang tulay pala ay may nakaukit na lumang kasaysayan ng ating mga ninuno na humubog sa ating kasaysayan. Ang Malagunlong Bridge ay isa sa mga lumang tulay na magpapatunay kung paano nagkaroon ng pagkakaisa ang bawat Pilipino para matapos at maitayo ang tulay na gawa sa adobe at hinubog sa pamamagitan ng lakas ng ating mga ninuno.